Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. So ito po yung continuation dun sa nakarang video natin kasi naputol eh. So dito, may nag-object kasi, di ba, nag-ano rito si Congressman Marcoleta, nag-motion siya i-terminate na yung budget ng, yung hearing para sa budget ng OBP. So dito kasi meron nag-object. So dahil may nag-object, nagkaroon pa ng botohan. So, siyempre, numbers game, kailangan magbotohan kung aprobahan kaagad yung budget o hindi. So, nangyari, majority hindi pumayag na i-terminate yung budget ng OVP. So, nangyari dito, 50 plus against 1. So, si 1 lang dito, si Congressman Marcoleta. Kung tama yung pagkakadinig ko, I think, ganun yata kasi, di ko sure kung bumoto rin dito si Congressman Garin. So, pero yun nga, marami pa rin yung bumoto na hindi i-terminate against do sa termination ng hearing para sa budget ng OBP. So, tuloy natin to. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa pala nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot mo muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya, pindot na. So, ito, panoorin po natin itong mga naging discussion. Ito yung, ano to after patayan ng microphone si Congressman Marcoleta, dito nagkaroon ng mainit na palitan ng mga salita kasi nga inilalaban dito ni Congressman Marcoleta yung tradisyon na dapat sundin. Pero may ibang tradisyon na gustong buhayin itong mga bata ni Tambi. So ito panoorin po natin. Ba't ang nangyari, barrage of questions. That's why I'm asking, bakit natin ginawa yun earlier? Are we not already respecting a tradition well kept by this house? Disrespected is... Hindi nga, pinagtatanong nyo siya eh. Meron pang pradinela, whatever. That is disrespect to the office of the President, Vice President. O ayan, for the record daw, sabi ni Kimbo rito, na wala naman nagmo-motion na i-terminate na yung budget ng OBP nung first hearing. Kaya nga sabi rito ni Marcoleta, hindi na ba natin yung honor, hindi na ba natin i-respeto yung tradisyon na ibinibigay sa dalawang highest position ng gobyerno natin, especially sa OBP. Hindi na ba natin iyaano yun? Kumbaga, hindi natin ibibigay ba yun? Babaliin na ba natin yung tradisyon? Ngayon, mahalata mo naman dito na talagang ayaw na nilang ibigay yung hinihingi ni Marcoleta. Kasi kung i-honor nila yung tradisyon na yun, no question asked, dapat inaproba na kagad nila. Pero sabi nga nila, pag ayaw, maraming dahilan. Pag gusto, may paraan. Kaya nangyari dito, ginamit ni Kimbo yung demokrasya na sa pamamagitan ng botohan. Which is hindi naman nangyayari before din na kahit magkaroon ng botohan or pinapayagan yung botohan, hindi inaaprobahan yung budget. So dito, ang nangyari, na-differ pa rin kasi majority hindi pumabor sa sinasabi ni Marcoleta na i-terminate na or yung sa motion niya na termination ng budget deliberation, hindi pumabor yung maraming bata ni Tambi. This question never happened before. That is the one I'm explaining to you. It did not happen before. Now, ang tanong ko po, ba't nangyari po nung nangyayari na naman ngayon? We are talking of the office, not the person. Motion was introduced. You may not like the person. You may not like her presence here. But you have to respect the office of the Vice President. That is correct, di ba? Sabi nga ni Kang Marcoleta rito, kung ayaw nyo dun sa tao, dapat, kumbaga issue, hindi tao. So ano bang issue rito? Is yung budget ng OBP. So dapat labas dito, kung ayaw ninyo bigyan ng respeto yung nakaupong Vice Presidente, irespeto nyo yung opisina mismo ng Vice Presidente. Kagaya ng binibigay nyo respeto doon sa opisina ng Presidente. Yun yung ikinagagalit dito ni Marcoleta na, kumbaga siyempre, diyan na siya tumanda, 18 years ba naman sa Kongreso, na 18 years nilang ini-exercise yung pagbibigay ng kortesiya na
paglusot ng budget kagad ng BP na never niyang na-experience na binastos yung Vice President, bakit daw nangyari noon at nangyayari uli ngayon? Yan yung pinaka-main question niya dyan na hindi masagot nitong mga bata ni Tambi. Because that is guided by the tradition. Kahapon po, kagaya po na sinabi nila, wala nang pinagtanong sa Office of the President, and that is correct. That is in line with that tradition. Ngayon po, kung tuloy, sinigit niya yung sa hearing ng presidente, di ba? Na hindi na nagtanong. Nakaline nga naman sa tradisyon nila na hindi na kailangan tanungin. Bakit daw nangyayari uli ngayon sa Vice Presidente na kailangan pang pagtalunan, kailangan pang tanungin. Hindi lang hayaan yung opisina ng Vice President. Ang tinatanong ko ngayon, are we discarding the tradition? And is this committee authorized to discard a well-kept tradition? So kaya nga, then why are we intending to ask questions na naman at pinatawag nyo na naman kung sino-sino dito? That is why, kung hindi po kayo makakasagot, madam, ang tinanong ko na sa inyo. Tapos siguro, yung mga pinatawag pa rito, yung mga sumama dyan sa budget deliberation na yan, yung talagang mga inutusan ni Tambi na harangin, gisahin, especially Makabayan Black na alam niyang mainit na mainit kay BP. Sa mga Duterte, hindi lang kay Inday Sara. So sila yung mga inibitahan talaga na umupo dyan. Plus yung mga talagang mga sip-sip. Siyempre, pag sip-sip, kahit anong iutos mo dyan, susunod dyan. Kahit sabi mo tumalong ka doon sa building na yan, tatalon yung mga yan kasi nga sip-sip. So, yun yung mga isinalang dyan. Kaya nga pagdating ng botohan dyan, majority na hindi pabor doon sa minotion ni Marcoleta na i-terminate yung budget deliberation ng OVP. I am now moving. Oh. May bratinela pa? Saan po kayo nakakita ng gano'n? This did not happen anytime. Pang-labing 7 taong ko na po ito. Alam nyo, Madam Stella, I was already here when the Dito pahiya rito si Stella Kimbo kasi siya yung nagpa-facilitate dito, siya yung head ng committee na to eh. Dito pinaliliwanag na itong dalawang congressman, si Congressman Ungab, ito kaibigan to ni BP Sara, I think pinaliliwanag niya rito na hindi nangyayari yan. Hindi nangyari yan sa mga nagdaang vice presidente. Sa mga binanggit niya. Nangyari lang yan sa panahon ni BP Sara. Kahit nga kay Pangulong Duterte, hindi nangyari yan kay Leni Robredo. It never happened to Madam Leni, sabi nga, di ba? Gayahin natin yung statement ni Madam Lisa Marcos doon sa sinabi niya kay BP Sara. BP Leni never do that to BP Sara, parang gano'n. So dito, babalik naman natin. President Duterte never do that to Madam Leni. Na hinarang yung budget na binastos ang Vice President kahit nakabastos-bastos si BP Leni dahil sa mga pinagagawa niya dahil halos araw-araw na lang diba? Tuwing merong sasabihin si Pangulong Duterte, nakakontra siya. Pero hindi nangyari yun na hinarang yung budget ng Vice President. Ibinigay pa rin yung kortesiya. Kahit na sinasabi nila na under pa rin daw ni Pangulong Duterte yung Kongreso. Pero nung panahon na yun, medyo naramdaman natin naging independent yung Kongreso. Pero still, hindi nangyari yung ganito na differ yung budget ng OVP. So, dito, napahiya rito si Stella Kimbo. President was Noli Di Castro, when the Vice President was Binay, when Vice President... But you were also here in the last hearing. No motion was introduced. Yun na nga, kasi question na kaagad. Oh, di ba? Dito pinininindigan ni ni Stella Kimbo. Yun yung pinakalusot niya. Na walang man lang nag-motion para i-terminate. Paano may mag-motion? Lahat ng inibitahan mo mga against kay BP Sara. Di sana nagsama ka dyan ng may inibitahan kang kaibigan or malapit o sabihin natin neutral na lang na kongresista. Or baka sana man lang meron kang in-appoint na dahil ikaw yung chairman nag-appoint ka ng tao na ikaw na yung mag-motion para i-terminate yung discussion na to para sa OVP.
di sana tapos na yung laban eh. Kaya nga sabi rito ni Congressman Ungab na hindi, inunahan nyo kagad ng question and answer eh. So ano pang, kumbaga, uminit na kagad yung, yung usapan. Di sana, nung umpisa pa lang, may nag-motion na kagad para tapusin na yung budget. Di sana, hindi na umabot sa ganitong punto. Hindi na umabot sa punto na nakita yung tunay na kulay ng Kongreso natin na halatang halata na namumuliti ka lang talaga. Dahil nga ayaw nila makabalik ni mga Duterte dahil alam naman natin, noong panahon ni Pangulong Duterte, nahirapan silang mangurakot. Di ba? Dahil nga hinaharang ni Pangulong Duterte yung mga project, pag nakita niyang may sablay, hinaharang niya. Kaya nga di ba mapansin niyo nung panahon ni Pangulong Duterte, hindi naman totaling nawala yung corruption, pero naramdaman natin na nabawasan. Hindi kagaya ngayon rampant ang korupsyon. Bakit natin nasabing rampant ang korupsyon? Isipin nyo na lang yung 5,500 na flood control project. Yung nangyayari ngayon sa Department of Agriculture, yung nangyayari ngayon sa DOTR na ang daming kapalpakan. Di ba? So doon pala makikita nyo yung pagkakaiba. Kitang-kita talagang kumbaga mararamdaman ninyo. So ngayon, ipinupunto lang naman itong dalawang to, si Ungab tsaka ni Marcoleta, yung tradisyon. Kumbaga, dito hindi nila tinitingnan kung sino yung nakaupo na tao doon sa Office of the Vice President. Ang pinupunto dito nila na hindi maintindihan itong mga bata ni Tanvi yung tradisyon na ibinibigay sa dalawang highest official ng gobyerno natin. Wala man lang... We can read the records. No, he did not introduce it. Nag-motion siya ngayon. But it's Tulad niyan, 'di ba, sinasabi ni Kimbo na wala naman nag-motion eh. O sabi ngayon ni Ungab, ngayon may nag-introduce si Kong Marcoleta, ini-introduce niya, terminate na natin yung discussion na to. Tingnan niyo mangyayari rito. Yung status, the first thing is that is the manifestation of Congressman Dante Marcoleta, and it should be answered by the members. If the motion, then after that, Marcoleta will move that motion. So, yung motion pa rin yung sinasabi nga nila rito na bakit hindi i-honor. So, nangyari rito, nagkaroon ng botohan. Siyempre, majority hindi pumayag na i-terminate, na-defer uli yung budget ng OVP. So, meron pang last round, ito na yung sinasabi nilang parang joint committee na. So, sa Senado kasi lumusot na yung budget eh. So, aantay na lang kung ano yung magiging pasya ng Kongreso. So, yun ang aabangan natin kung madidefer na talaga o bibigyan na zero budget yung VP. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.